Maligayang pagdating punong tagapagsaliksik ng Southwest Research Institute. Salamat sa pagbisita. Sinusundo siya ng convoy ng mamahaling sasakyan. Bawat isa nagkakalaga ng 10 milyon. Baka siya ang pinakamayamang tao sa junction. Mas higit pa nga, hindi mo ba narinig? Tinawag nila siyang punong tagapagsaliksik ng institute. Ang mga ganitong uri ng henyo ay mabilang lang sa daliri ng isang kamay. Miss Jiang, bakit ka may oras ngayon para salubungin ako? Lizzie, nagbibiro ka na naman sa akin. Ikaw ay tinatawag ng tatay ko na dakilang bayani ng Research Institute, ang big boss. Sobra naman ang sabi ni Mr. Jiang. Magkasamahan lang naman kami. Ang tagumpay ng pananaliksik ay tagumpay naming lahat. Ako naman ay isa lang sa mga nanguna sa proyekto. Alam ko na yan. Ang tatay ko para lang sa proyektong ito. Pumuti ng buhok niya. Pero ikaw talagang gumawa ng paraan. Bilang po ng tagapagsaliksik. Kung hindi dahil sa'yo, siguro aabutin pa ito ng 3 taon. Oo nga. 3 taon na ang lumipas. Lizzie, kapag nakapagtapos na tayo, magsasama tayo ha. Sa panahon ngayon, magtatayo tayo ng malaking kumpanya. Ako ang magiging boss at ikaw ang lalaki ng boss. Bakit ikaw ang boss at ako ang lalaki ng boss? Gusto mo ikaw ang magiging babae? Ayoko na makipagtalo sa tulad mong henyo. Alam mo, gustong gusto ko talagang pakiramdam ng pagiging leader. Maging boss. Yan ang matagal ko ng pangarap. Pangarap mo talaga maging isang boss? Siyempre naman. Chuck, natutulungan mo ako. Tama ba, Lizzie? Oo. Ang pangarap mo, ganun din ang pangarap ko. Lizzie, gusto mo bang sumali sa proyektong ito na palihim na pananaliksik para sa 10 milyong pabuya? Handa ka na ba? Para sa ating mga pangarap. Mengnan. Ako. Handa na. Oo nga, 3 taon na. Kami ni Mengnan, 3 taon nang hindi nagkikita. 3 taon nang nakalipas mula nung may tayo ang kumpanya. Walang sapat na pondo noon para makakuha ng panimulang puhunan. At sa lihim ng proyekto sa loob ng 3 taon, ako ay naging isang developer na si Alpha at tahimik na nagbibigay ng teknikal na tulong para sa kanya. Sa wakas, nakabalik na ako. Pwede na kitang makasama para tuparin ang ating pangako. Miss Jiang, pumunta tayo sa long-term building. Gusto ko makita ang isang tao. Ipaalam mo sa institute na dalhin na regalong maingat kung inihanda. Sino naman yun? Bakit sobrang importante? Isang taong napakahalaga sa akin. Ang kumpanya natin sa wakas ay nakalista na. Binabati kong lahat ng shareholders. Lahat kayo ay magiging milyonaryo. Ang galing! Salamat kay Boss Zhang sa suporta! Ang ganda at ang galing ni Boss Zhang. Siya ay talagang pambihira. Hindi ko alam kung sino ang karapat-dapat kay Boss Zhang. May balita na may boyfriend noon si Boss Zhang. Sa simula ng kumpanya, nilabas niya ang sikreto at iniwan si Boss Zhang at bigla na lang nawala. Na si Boss Zhang ay bilyonarya na at ang kumpanya ay may maliwanag na kinabukasan. Magsisisi siya ng todo. Lizzie, 3 taon na nakalipas mula na nakawin mga sikreto ng kumpanya. Kung hindi dahil sa akin, si Zhang Mengnan na may pambihirang kakayahan. Kung hindi ko nakong-suporta ng Southwest Research Institute at ang 10 milyong puhunan, baka matagal na nagsarang kumpanya. Sige, dito nagtatapos ang pulong natin. Mamayang gabi, sabay-sabay tayo sa victory party. Ayos! Lily, anong ginagawa mo dito? Malapit ng salo-salo. Bakit ka nagtatago dito? Medyo pagod lang ako. Sa upuan mo kasi ako nagpahinga saglit. Hindi ka naman madamot, diba? Siyempre hindi. Pero lahat ng importanteng impormasyon ng kumpanya nasa computer ko. Huwag na huwag mong gagalawin ha. Alam ko naman yan. Pero ikaw dapat ang bida sa party. Bakit ka pa pumunta dito? Sa araw na ito ng tagumpay, hindi ko dapat sarili ng tagumpay na ito. May isa pang misteryosong bayani.
Ang tinutukoy mo, hindi kaya yung misteryosong kachat mo na si Developer Alpha? Dahil sa suporta niya sa teknolohiya, makalusot tayo sa matinding kompetisyon. Sayang lang, ayaw talaga niyang pakilala. Kung hindi lang, matagal ko na sana siyang kinuhang officer ng kumpanya. Tingin mo ba si Developer Alpha baka naniligaw sa'yo? Kung hindi naman, bakit hindi siya humingi ng bayad? Bahala siya. Ngayon, hindi na ako naniniwala sa kahit sinong lalaki. Kasalanan to natin, Lazy. Ang lalaking yun, kapag nalaman na ngayon na ganito ka na kayaman, siya na magsisisi siya. Hayaan mo siyang magsisisi. Kaya to bumalik siya ngayon, hindi ko na siya kailanman lilingunin pa. Dahil, matagal na siyang hindi karapat dapat tumabi sa akin. Salamat sa iyong code. Malaki ang naitulong nito sa aming kumpanya. Walang anuman, test code ko lang yun. Kung nakatulong ako sa'yo, masaya na ako. Anong tinitingnan mo? Ba't parang ang saya mo? Wala lang. Kaibigan ko lang. Boyfriend? Or girlfriend? Lazy, huwag kang magpapaloko sa mga palaban sa labas. Anong palaban? Sige na nga, ayoko na makipagtalo. Kumarada ka na. Ang Jiangsheng Elite Banquet Hall. Nakahanda na ba ang mga imbitasyon? Pinuno, ang pinakamataas na antas na paanyaya. Paparating na. Ipapadala ko agad. Nandito na ako. Sa mga nakaraang taon. Maayos ka ba? Ginoo, may appointment po ba kayo? Pasensya na. Wala akong appointment, pero pwede mo bang i-notify yung presidente nyo? Pasensya na, kung wala kayong appointment, hindi po pwedeng pumasok. Hindi naman basta-basta makikita ang presidente. Sino ba siya? Bigla na lang gusto makita si Ginang Zhang. Ang kapal naman ng muka. Ewan ko nga, nakasuot lang ng damit galing bangketa. Malamang nakita lang niya na umangat ang si Ginang Zhang. Kung ganon, tulungan mo ako magpa-appoint. Sabihin mo na lang na magkaklase kami ng kolehiyo. Si Lizzie. Ano? Kaklase ka ng presidente sa kolehiyo? Sige. Saglit lang, iko-connecta kita sa assistant ng presidente. Hello? Miss Lee, may isang tao sa baba na nagsasabing kaklase raw siya ng presidente. Ang pangalan niya raw ay Lizzie. Baka nga talaga, siya ang kaklase ni Ginang Zhang. Lizzie? Parang pamilya ang pangalan niyan. Parang narinig ko na dati. Sandali. Naalala ko na. Siya yung sinabing taksil sa kumpanya noon. Hello? Ano? Sigurado ka bang si Lizzie ang sabi niya pangalan? Sige, alam ko na. Ako nang bahala. Bakit siya bumalik sa ganitong panahon? Hindi pwede. Hindi siya pwede makipagkita kay Zhang Mingnan. Kung hindi, malalaman pagtataksil ko noon na ibinenta ko ang code ng kumpanya. Lalabas ang katotohanan. Lily, ha? Bakit maingay sa baba ng kumpanya? Anong nangyayari? Maraming taong nakakaalam na ang kumpanyang ito ay malapit na maging public. Gustong makisabit sa'yo. Baka sakaling may makakuha silang benepisyo. Ang mga ganyang tao, paalisin mo na lang. Sige nanan, ako ang bahala. Magtiwala ka sa akin. Lizzie, guguloy mong mga plano ko. Hindi ko hahayang makita mo si Zhang Mingnan. Sabi ni Ginang Zhang, hindi raw niya kilala si Lizzie. Bukod pa dyan, huwag niyong hayang makapasok kung sino-sino man lang. Ito ay kumpanya, hindi animal shelter para sa ligaw na aso. Opo. Naiintindihan ko po. Malinaw ang sinabi ni Ginang Zhang, hindi ka raw niya kilala. Pakialis na lang po ngayon. Kung hindi ka pa rin aalis, mapipilitan kaming gumamit ng puwersa. Hindi niya ako kilala? Hindi niya ako kilala? Paano naman nangyari yun? Sigurado kong nagkakamali lang siya. Ako si Lizzie. Ang kaklase niya. Hindi siya nagkakamali. Ikaw nga si Lizzie, ang kilalang nagtaksil sa kumpanya. Taksil? Kulang na kulang kami sa pondo. Pinagtaksilan mo si Ginang Zhang. May lakas loob ka pang bumalik. Kalokohan! Paano ko naman pagtataksilan si Mingnan? Noon pa man ay... May mukhang kapang banggitin ang nakaraan. Sana ang kumpanya hindi nalagay sa bingit ng pagbagsak. Pero noong panahon na yon, pumunta ako sa Research Institute para makakuha ng pondo. At nagdulot daw ako ng ganun kalaking problema kay Mingnan. Pero malino naman na sinabi ko na sa kanya na ninakaw mo ang mga lihim ng kumpanya. Kung hindi kay papakulong ni Ginang Zhang, malaking grasya na yon. Tama. Hindi kanya ipapakulong. Isang grasya. Saka kumukuha ng nakas ng loob ng humarap kay Ginang Zhang. Hindi ka karapat-dapat ikaw isang hamak na tao para mapantayan mo siya. Nagnanakaw ng mga lihim ng kumpanya? Ano bang sinasabi nyo?
Sinasabi ko sa inyo, ang paninirang puri ay may pananagutan. Ganon? 3 taon nang nakalipas mula nung nawala ka. Nagnakaw ka ng mga kumpidensyal na impormasyon sa kumpanya. Lahat ng ito ay alam na alam ng kahit sinong tao sa kumpanya. May mga tao talagang hindi umiiyak hanggat hindi nakikitang kabaong. Ang mga basura empleyado gaya nito ay dapat ikulong. At tabayang magbago. Sino bang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at may gana pa siyang humarap kay Ginang sa ngayon? Puro lang kayo salita na nagnanakaw daw ako ng mga lihim. Nasaan ang ebidensya ninyo? Ang lakas ng loob niya magsalita ng ganito. Baka nga nagkamali tayo sa kanya. 3 taon nang kumakalat yan sa kumpanya. Si Ginang Zhang, ni minsan hindi siya lumalabas para pabulaanan ito. Sinasabi ko sa inyo, sigurado kung may hindi pagkakaunawaan dito. Kailangan ko makausap si Zheng Mengnan. Bitawan niyo ako. Ang kapal ng mukha mo pumasok dito na sa pilitan. Bitawan niyo ako. Sinasabi ko sa inyo, may malaking hindi pagkakaintindihan dito. Sandali lang, nahulog ang flash drive ko. Kapag nasira tong flash drive na to, lahat kayo, hindi niyo kayang bayaran ng laman nito. Wag! Alisin mo ang paa mo dyan. Sino ba naman ito? Ikaw pala, Lizzie. Ikaw si Heli? Naalala mo pa ba ako? Noon, ako ang nagrekomenda sa'yo na makapasok sa kumpanya. Paliwanag mo sa kanila na hindi ko pinagtaksilan si Mengnan. At lalo na hindi ako nagnakaw ng sikreto ng Si kumpanya. Leslie ang may gawa. Alam naman ng lahat. Na 3 taon na nakalipas mula nang bigla kang umalis. Paano mo kami mapapaniwala? Mas mabuti pa siguro. Umalis ka na lang ngayon bago mapahiyang lahat. Kahit ikaw? 3 taon nang nakalipas, may mga dahilan talaga ako kung bakit hindi ko kaya magawang tumayo sa tabi ni Mengnan para pamunuan ng kumpanya. Pero hindi ko kailanman ginawang magtaksil sa kumpanya o kay Mengnan. Pasensya na. Pero sa bagay na to, wala rin kong karapatang magsalita. Mas mabuti pa, umalis ka na. Guard, ihatid siya palabas. Tama, Assistant He. Sa mga kagaya niya mapilit at makulit, dapat nang tapusin agad na walang pagdududa. Ikaw talagang pinakamahusay na si Ginang Zhang. Kapag lumabas ng desisyon ng branch office, dapat ka na namin tawaging Vice President He. Ano pang hinihintay nyo? Ilabas na siya! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Tigil! Tingnan natin kung sinong mga sasaktan siya. Jiang Shui. Lizzie, ayos ka lang ba? Paano lang nagawang tatuwing ka ng ganito? Ayos lang ako. Pero ang flash drive ko, nasa kanya ngayon. Ibalik mo sa kanyang gamit niya. Sino ka ba? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. At wala ka rin karapatang malaman. Saan galing ang bastos na babaeng ito? Nagwawala pa rito sa lunting building? Guard, palayasin niyo silang lahat. Sandali lang. Kung may magtatakang palayasin kami ni Lizzie ngayon, sisiguraduhin kong pagsisisihan niyo ito habang buhay. Ang tapang ng dila mo ha? Sino ka ba talaga? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa teritoryo ng Longteng? Dahil ako ay isa sa mga stockholder ng Longteng Company. Ano? Jiang Shui, isa kang stockholder ng Longteng? Nakalimutan mo na ba? Noon, sobrang abala ka sa institute at di ka makaalis. Hiningi mo pa nga sa akin na alagaan pa samantalang kumpanyang ito. Noong panahong iyon, nakita kong magandang potensyal ng investment sa kumpanyang ito. Kaya, nag-invest ako ng bahagi. Imposible! Lahat ng stockholders ngayon nandito para ipagdiwang ang pagkakaabot ng kumpanya sa IPO requirements at wala ka sa listahan. Oo nga, lahat ng stockholders ay nasa taas at nagsasaya. Sa tingin ko, mga manluloko lang kayo. Sa halaga ng kumpanya ito ngayon, di pa yan sapat para personal kong atinan ng meeting. Yung nasa taas na nagmi-meeting, ay representative ko lang. Sobrang tuso yung lahat. Kung totoo kang may representative ka at ipakilala mo sa amin, sige, sana na lang huwag kayo magsisisi pagdating ng oras. Magsisisi? Baka nga kayo pang hindi makapagpaliwanag mamaya. Nandito ako ngayon sa inyo. Nasa ibaba ko ngayon ng Longteng Building. Nakaranas ako rito ng pang-aping wala silang taon sa kumpanya. Mas mabuting bumaba ka ngayon din at harapin ito. Opo. Naiintindihan ko po, President Jiang. Bababa na ako ngayon. Ang mga manloloko ngayon sobrang professional na. Pati ang pag-arte. Kompleto, Ricardo. Kung hindi ko pa nalaman ito ng maaga, baka naniniwala pa ako na totoo siya. Malalaman mo rin kung totoo ba o hindi. Sana pagdating ng oras, makapagsalita ka pa rin ng ganyan sa amin. Sige lang. Gusto ko rin makita kung sino ba talagang sinasabi mong proxy. Sino nga ba siya? Heli, yung laman ng USB na yan ay napakahalaga. Pag may mangyaring masama dyan, hindi mo kakayaning panagutan ang magiging kapalit niyan. Ibalik mo agad sa akin yan. Kung gaano ka-importante kay Lizzie ang USB na to, malamang may napakamahalaga impormasyon dito. Sa 3 taon na nakalipas, nakapagnakaw ako ng 5 milyong halaga. At ngayon, sakto may bakanteng USB ako dito. Sige, kung mapapatunayan ninyo na totoo yung pagkakakilanan at hindi kayo manggugulo, kayong mga walang mudo, ibabalik ang USB sa inyo. Pero, may sapat akong dahilan para pagdudahan kayo bilang mga espiya sa negosyo. At ang laman ng USB na ito ay malamang mga lihim ng kumpanya o classified business information. Ang kapal ng mukha mo. Heli!
Tingnan natin ngayon kung hanggang kailan ka magyayabang. Ang hindi magtatagal sa pagyayabang ay kayo, isang hampas lupang lalaki at isang bastos na babae. Nang lakas loob kayong kumalat sa London para manggulo. Kapal, sino nagbigay sa'yo ng karapatang bastusin ang aming bisita? Mr. Wang, ang dalawang pangito ng gugulo sa kumpanya. Itong babae, nagkukumari siya yung stockholder ng kumpanya. Kayo lang kanyang ahente. Ikaw ang bulag sa katotohanan. Si Miss Jiang, anong karapatan mong hadlangan siya? Miss Jiang? Ako po si Wang Yue, naglilingkod sa inyo, Miss Jiang. Ano? President Wang, totoo pala na ikaw ang ahente niya. Katapusan na natin to. Lahat ng mga nagabala kay Miss Jiang dito ngayon bilang kanyang kinatawan. Ako mismo ang tatapos sa inyo hanggang dulo. Mr. Wang, pakikalma po kayo. Sino to? Siya pala isa shareholder ng kumpanya natin. Hindi inaasahan. Marami pang bagay na hindi nyo inaasahan. Ngayon, umpisahan natin sa inyo kayo mga bulag sa katotohanan. Nako, katapusan na natin to. Miss Jiang, paano natin sila hahatulan? Lizzie, anong gusto mong gawin natin sa kanila? Ikaw nang bahala. Kayong lahat. Tanggal na kayo. Ano? Miss Jiang, kami ay... Lumayas na kayo! Gusto niyo ba ang buong industriya ang magban sa inyo? Ngayon, ikaw naman. Nagkamali ako, Miss Jiang. Nagkamali ako, Lizzie. Ito yung USB. Ibinabalik ko na sa'yo. Lizzie, siya... Huwag mo na siyang pansinin. Ngayon, ang gusto ko lang ay makita si Mengnan at malaman niya kung ano talaga ang nangyari nung umalis ako noon. Mr. Wang, maaari mo ba akong tulungan na makontak ang presidente ng kumpanyang ito? O sige, maraming salamat. Hello? Hello, Mr. Wang. May maitutulong po ba ako? Miss Zhang, ang aking ginatuan ay bumisita sa kumpanya ngayong araw. Nakita niya ang hindi kanais-nais na ugali sa kumpanya. Kailangan din natin pagtuunan ng pansin ng kultura at asal sa loob ng kumpanya. Naintindihan ko, Mr. Wang. Magiging mas maingat ako sa susunod. May isa akong kliyente na gustong makipagkita sa'yo. Tingin mo ba ay pwede? Anong klaseng kliyente, Mr. Wang? Kung ikaw ang nagrekomenda, check na mahalaga yan. Makikipagkita ako, syempre. Ang kliyente kong ito ay kilala mo rin, Miss Zhang. Si Lizzie. Lizzie? Miss Zhang, nasa baba siya ngayon. Hindi na, Mr. Wang. Hindi ko siya kaya harapin. Pasensya na po. Miss Zhang, narinig ko na rin ang mga chismis tungkol sa kumpanya. Sa palagay ko, ano man ang nangyari, mas makakabuti pa rin na mag-usap kayo at ayusin ito. Salamat sa pag-alala, Mr. Wang. Ngunit, hindi na siya karapat-dapat na makipag-usap sa akin. Ayaw kong makita pa siya. Ang trailer na yan. Pakisabi sa kanya na umalis na. Paano kung bilang isa sa mga shareholder? Ay akong humili. Kung hindi ka pumayag, Maaari kong umatras bilang investor. Sige. Hindi ito makatarungan. Sabihin mo. Ano? Invitation sa incoming party ng upper class sa Jiangsheng at pinakamataas pa na antas? Paano nangyari yun? Ano ba talagang nagawa kong mali? Para kamuhian niya ako ng ganito. Lizzie, huwag kang mag-alala. Sigurado may malaking hindi pagkakaintindihan. Pag nakita mo siya, malilinawan ang lahat. Mengnan! Mengnan! Ang tagal na nating hindi nagkita. Lizzie, anong gusto mong sabihin? Mengnan, 3 taon nang nakalipas. Ikaw ang nagnakaw sa mahalagang impormasyon ng kumpanya. Hindi ako yun, Mengnan. Maniwala ka sa akin. Maniwala sa'yo, 3 taon na nakalipas. Ninakaw mong mga lihim ng kumpanya. Sa pinaka-critical na oras ng kumpanya, tumakas ka. 3 taon kong pinapaniwalaan ka. Minsan, hindi mo ako kinamusta. Ngayon, na nasa stock market ng kumpanya, pabalik ka? At sasabihin mo magtiwala ko sa'yo? Bakit ko gagawin yon? Mengnan, ako... Alam mo kung bakit ka bumalik sa pagkakataong ito. Sa card na to, may 1 milyon. Kunin mo. Lumayas ka. 1 milyon? Ganito ba talaga ako sa paningin mo? Kulang pa. Magkano gusto mo? Pulutin mo na lang. Alam mo ba kung sino siya? Alam mo ba kung gaano siya ng sakripisyo para sa'yo?
At ganyan lang trato mo sa kanya. Ang pinakamataas na antas na imbitasyon ng salo-salo ng Jiangsheng narito na! Hindi mahalaga kung sino siya. Ang mahalaga, ang hawak ko ngayon, ay ang pinakamataas na uri ng pang-anyaya sa Jiangsheng. Alam mo ba kung sino ang nagbigay sa inyo ng paanyayang ito? Huwag mong sabihin ikaw nagbigay. Ikaw na walang kwenta. Lizzie, matagal na tayong di nagkita. Pero ganyan ka pa rin, mahilig magsinungaling, nagkakadismaya. Tara na. Ayos na rin. Ano man nagsabihin ko ngayon, hindi na siya maniniwala sa akin sa araw ng salo-salo kapag dinala ko ang tunay na traido sa harapan niya. Doon lang siya maniniwala sa akin. Jiang Shui, pakihanap mo nga para sa akin ang nangyari 3 taon nang nakalipas. Sino ba talaga ang nagtaksil sa Longcheng Company? Sige. Salamat sa tiwala ng Longcheng. Inaasahan ko ang ating pagtutulungan. Inaasahan ko rin. Mingnan, iba talagang handa ng mayayaman. Hindi lang sila kilala. Lahat sila ay may mataas na katayuan. Ang pinag-uusapan nila ay mga negosyong aabot ng 10-10 milyon. Lily, dapat malawak ang pananaw mo. Ang mga dumalo ngayon sa handaan ay puro mga kilalang tao sa Jiangsheng. Hindi lang ito tungkol sa business deals, kundi pati sa mga balita tungkol sa mga bagong teknolohiya at industriya. Naanyayahan akong dumalo dito para sa mas magandang kinabukasan ng kumpanya. Dahil sa iyo, nakapasok ako sa salo-salo ng ganito. May sekreto ka bang balita? Sabi-sabi ngayon, darating din ang director ng Southwest Research Institute, si Jiang Shanghai. Sasama rin siya sa handaan. Si Jiang Shanghai, yung lalaki na may hawak ng 12 na patenteng teknolohiya, bawat isa roon, kaya iangat ay isang kumpanya sa tuktok ng industriya. Maraming negosyante ang gustong makilala siya. At hindi lang yan, si Director Jiang hindi lang mahusay sa teknolohiya. Ang taong nasa likod niya, alam mo ba, siya ang pinuno ng Southwest Institute. Narinig ko, nang pinuno na ito ay wala pa sa edad na 30. Pero sa bansang siya, naresolba niya ang halos 100 problema sa teknolohiya. Sino yung taong yon? Huwag mong sabihin isa siyang manloloko na nakasangit dito. Mengnan, Lizzie, anong ginagawa mo rito? nandito ako para hanapin ang tunay na salarin na nagtaksil sa Longcheng Company 3 taon nang nakalipas. Ba't ikaw talaga, Lizzie? Kahit dito, mambibibiktima ka pa rin? Security! Hulihin niyo siya! Healy, 3 taon nang nakalipas, hindi mo man lang inalam ang totoo. Mengnan, ang nagtaksil sa kumpanya mo noon, siya yun. Kalokohan! Mengnan, maniwala ka sa akin. Lizzie, tapos na nga sa ating dalawa. Bakit ka pa pumunta dito sa handaan? Ano ba talagang gusto mo? Gusto ko lang ang pagkakataong magpaliwanag. Magpaliwanag? Ano pang paliwanag ang kailangan mo? 3 taon na nakalipas, may pinanang halos sa nangyari. Ngayon, wala kang kahit anong ebidensya. Ebidensya? Darating ang ebidensya mamaya. Anong ebidensyang meron ka? Isang basura bola sa ilalim ng lipunan. Naglakas daw ka pang makapasok dito? May invitation ka ba? Security! Palisin niyo siya dito! Ito bang sinasabi mo? Ano ngayon? Pagnanakaw hindi sapat sa'yo. Ngayon magnanakaw ka na rin? Gamitin mo yung utak mo parang utak ng baboy. Kung wala akong imbitasyon, makakapasok ba ako sa pintuang yon? Alam ko na. Sigurado akong mayamang babae mong nobya ang nagbigay sa'yo ng imbitasyon. Hindi ko talaga maintindihan. Paano ka ba naman niya nagustuhan? Sa susunod na maglakas loob ka magsalita ng kung ano-ano, hindi lang sampal ang abutin mo. Security! Ang taong ito gumagawa ng kagulo sa publiko. Palampasin niyo siya! Lizzie, ano bang ginagawa mo? Ilang taon na tayo hindi nagkita. Pero bakit ganito ka na ngayon? Bastos? Walang mudo? Sobrang laki ng pagkadismaya ko sa'yo. Mengnan, bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Lizzie, ano man ang sabihin mo ngayon, hindi na ako maniniwala. Wala na kayong dapat pag-usapan ni Mengnan. Tapos na! Ikaw na traidor. Walang utang na loob. May palasot ka pa? At ikaw naman babae ka. Tama na, Lizzie! Ano ba talagang gusto mo? Alam mo ba kung anong gulo ginagawa mo? Alam mo ba kung sinong dadalo sa kasayahan ngayong gabi? May mga taong narito na kaya magdesisyon ng buhay o kamatay mo sa isang salita lang. Mga bigating tao. Mengnan,
Ngayon sasabihin ko sa'yo, kahit gaano pa siya kalaki sa Jiangsheng, kahit gaano pa, pagkaharap ko na siya, luluhod rin siya at yuyu ko. Nakakatawa. Ikaw na inutil. Karapat dapat ka ba na paggalangin ng matataas sa tao? Hoy bata, alam mo ba kung anong lugar to? May gana ka pang magsalita ng ganyan? Ipakilala ko siya sa lahat. Siya ang sinasabi nagnakaw ng kumpidensya ng impormasyon ng kumpanya natin. At naglaon ng 3 taon. Ang ex-boyfriend ni Boss Zhang, si Lizzie. Ano? May mukha pang taong yan na magpakita? Kung ako yan, matagal ko na siyang ipinakulong. Sa tingin ko, ang ganitong tao hindi dapat inaaanyahan sa isang piging. Inimungkahi ko na palayasin siya. Palayasin siya! Palayasin siya! Palayasin siya! Palayasin siya! Lizzie, umalis ka na. Makinig kayo. Ngayong gabi, sa okasyong ito, nagtipon ng mga kilalang tao at negosyante ng Jiangsheng. Pati na rin ang mga elite mula sa iba't ibang sektor. Sigurado kung lahat kayo ay labis na nandidiri sa taong ito sa harapan ko. Kaya naman, sa pagkakataong ito, nangangasa ko magmungkahi. I-blacklist natin siya. Sangayon ako. Iban siya. O paalisin natin siya. Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Lizzie, pagkatapos ng gabing ito, sa buong Jiangsheng, wala ka nang mapupupistuhan. Dumating ng ebidensya. Mengnan, paniwalaan mo ako. Magkaibigan lang talaga kami. Nagkaroon na kami ng normal na usapan. Kung ganun, 3 taon na nakalipas, saan galing 5 milyon na biglang pumasok sa bangko mo? Sino ang naglipat sa niyan? Ako, hindi ko rin alam. Bulag talaga ako noon. At kinuha pa kitang assistant ko. Ay, trader ka. Wala kang utang na loob. Isusupa kita nga sa mawalang lahat sa'yo. Sisiguraduhin kong habang buhay kang makukulong. Mengnan, nakikiusap ako. Noong panahon na yun, nakapagtakip ang kasakiman sa puso ko. Hanggang ngayon, gusto ko talagang aminin ang lahat. At ako pa naman ay lubos na naniwala sa'yo. Pero niloko mo lang ako. Lizzie, nagkamali ako. Hindi kita dapat pinagbintangan. Makikiusap ka kay Mengnan ng para sa akin. Malis ka! Mengnan, naniniwala ka na ba sa akin? Kahit napatunayan mong hindi mo ako nailiga o niloko, maisesay pa ba? Anong ibig mong sabihin? Magising ka na, Lizzie. Tayo ngayon ay magkaibang mundo na. Nakikita mo ba itong hawak kong imbitasyon? Ito ay imbitasyon na pinakamataas ang antas. Ito'y patunay ng status ko. Mas mataas ito kaysa sa imbitasyon na kuha mo lang sa pagbebenta ng sarili mong katawan. Ano? Iyon pala ay isang imbitasyon na may pinakamataas na antas. Lizzie, kahit mapatunayan mong hindi mo ako niloko, tayo ngayon ay tulad na ng langit at lupa. Paano naman ang pangarap natin noon? Ang pangarap ko, matagal ko nang natupad. At ikaw, hindi ka na karapat-dapat na tumabi pa sa akin. Ginamit mo pa ang regalo ko para hamakin ako. Nakakatawa ka talaga! Regalo mo? Sino ka ba sa tingin mo? Hoy bata, tignan mo mabuti ang hawak ni President Zhang. Iyan ang pinakamataas na imbitasyon ngayong gabi. Isa lang ang meron yan sa buong okasyon at iyan ay personal na isinulat ni Director Zhang. Ikaw ba ay may apelyadong Zhang? Hindi ako Zhang. Pero yung si Director Zhang na sinasabi nyo, isa lang siya sa mga tauhan ko. Ano? Ikaw ni Balahibo sa kilikili, wala pa. Naglakas loob ka pang magpakilalang boss ni Director Zhang. Baka gusto mong sabihin na ikaw ang pinuno ng Southwest Research Institute, yung tinatawag na Wushung Gushi. Bakit? Lizzie, nagpapapanggap ka bilang chairman, lumuhod ka at humingi ng tawad. Gusto niyo akong lumuhod at humingi ng tawad? Kayo, sobrang kapal ng mukha ninyo. Gusto ko sana makita kung sino sa buong Jiangsheng ang may kayang paluhurin at pahiyain ako. Nakakatawa ka talaga. Ang mga bisita rito, lahat yan ay mga elite ng Jiangsheng. Ikaw ang hamak na tao. Kayang-kaya ka naming iban. Sobra-sobra pa. Tama. Pati nga ako lang, kayang-kaya kitang tapusin. Hindi na kailangan ng iba. Dahil ayaw mong magsisi, huwag mo na ring sisihin kung kaming lahat dito ay sabay-sabay kang tapatan. Sige nga, tignan natin kung paano ninyo gamitin ang lakas ninyo para apihin ang mga mahihina. Hindi ko akalain matapos ng ilang taon na hindi pagkikita. Napakayabang mo na. Sinasabi ko sa'yo, kung mananatili ka pa rito sa buong Jiangsheng, wala nang pwede isang lugar na para sa'yo. Gusto ko rin makita kung sino ba talaga ang may kakayahang gawin yun sa akin. At ipaban ako sa buong syudad. Darating na si Director Zhang ng Southwest Research Institute.
Bilis! Baliin niyo mga binti niya. Atakin siya palabas para hindi na maabala mga panauhin. Sige nga, gusto ko rin makita kung dumating na siya, sino ba talaga sa atin ang mapaparusahan? Lizzie, ganito ng sitwasyon. Bakit ang tigas pa rin ng ulo mo? Nako, paparating na si Director Jiang. Bilis! Hatakin niyo ang manloloko niyang palabas. Baka manubihan pa ang paningin ni Director Jiang. Dumating na ang Director ng Southwest Research Institute, Ginoong Jiang Shanghai! Security! Atakin niyo siya palabas. Ginugulo niya si Director Jiang. Kayong lahat, walang makakaligtas. Saan kayo humuhugot ang tapang? Kayo po ba si Director Jiang? Ako kung presidente ng Longting Company. Hindi mo na kailangan magpakilala. Napakalaking kasiyahan. Ginawang magulo at nakakahiya. Ganyan ba ang paraan ng pagtanggap ng mga kilala sa Jiangsheng? Bakit bigla kayong natahimik? Kanina lang, ang lakas-lakas ng boses ninyo. Hindi po namin kasalanan to, Director Jiang. Patawarin niyo po kami. Ang manloloko po, siya po ang gumugulo sa event. Nagpapanggap pa nga siya bilang chief. Manloloko? Sino ang may lakas loob na magpanggap bilang walang kapantay na chief ng bansa? Isang langaw lang yan na nandito para magpatawa lang. Director Jiang, wag niyo na po siyang pansinin. Ipapalabas ko na siya agad sa lugar na ito. Jiang Shanghai. Pinuno? Napakatapang mo! Paano mo nagawang tawagin ni Direk ang pangalan ni Director Jiang? Tumahimik ka! Ay! Director ng Southwest Research Institute, Jiang Shanghai, nagbibigay galang sa iyo, Pinuno. Jiang Shanghai, nagbibigay galang sa iyo, Pinuno. Lao Jiang, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi mo na kailangan magbigay galang. Bakit ka nandito? May dahilan kung bakit ako nandito. Naalala mo pa ba yung hiningi kong imbitasyon mula sa'yo? Sana sinabi mo agad sa akin para maihanda ko man lang. Walang problema. Kung hindi ako personal na pumunta, paano ko malalaman ang tunay na nasa isip ng mga ilan? Kung ganon, bakit po kayo napagbintangang manloloko? Mahabang kwento na yan. Director Jiang, maaari isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan? Alam niyo ba kung sino siya? Siya mismo ang aming pinuno sa Southwest Research Institute. Ang walang kapantay na tagapagtanggol ng Daxia. Nagkakamali kayo, hindi ba? Itong makinis na lalaking ito, paano siya magiging pinuno? Pinuno? Tina't nasaling natin ang tunay na dragon. Ngayon, napahamak na tayo. Ako'y walang silbi. Pinabayaan kong hamakin ang pinuno. Walang problema. Ginoo, ako'y bulag sa katotohanan. Patawarin niyo po ako. Tama, kanina kami nakit ng kasinungalingan ng masamang tao. Patawarin po sana kami ng inyong kabaitan. Mapagmataas. Ngayon napakababa ng loob. Tunay ng parang palabas sa entablado. Kanina, sabay-sabay kayong sumisigaw na ako raw manloloko. At di raw dapat paniwalaan ang aking mga salita. Ngayon ay nagsisisi na kayo. Huli na ang lahat! Dalhin ang dalawang ito na naging kasabwat ng kasamaan palabas. Ginoo, maawa po kayo. Handa kong ibigay ang aking lahat ng kayamanan. Huwag niyo lang pong idamay ang aking pamilya. Oo, handa kaming isuko lahat ng aming ari-arian. Ginoo, maawa po kayo. Oo, no! Lizzie, ikaw ba talagang pinuno ng Scientific Research Institute? Tama. Ibig sabihin, ang 10 milyon puhunan sa kumpanya noon galing din sa'yo? Tama! Pati ang imbitasyong ito, ikaw rin ang padala? Tama, ako din. Ako ang nagbigay sa'yo ng milyon-milyong pondo. Ako rin ang nagpadala sa'yo ng imbitasyon na to. At ang pinakamataas na pinuno ng Scientific South Research Institute. Mula simula hanggang dulo. Lihim kitang tinutulungan. Akala ko... Akala mo 3 taon nang nakalipas tumakas ako at niloko ang kumpanya? Akala mong nalaman ko na malilisting ka, kaya bumalik akong walang hiya para humingi ng pera? Akala mo sumingit ako sa salo-salo para manggulo lang, para sirain ang pangalan mo? Pero ang lahat ng ito, kailan mo sinabi? Pero matagal ko na itong sinasabi! Ako rin naman, nalilang ni Helly. Kaya ako... Ang mga kasilungalingan ni Helly na ipinakita ko na sa'yo. Pero ikaw, sinabi mo, ikaw ay nasa mataas na posisyon bilang presidente ng Longting Corporation. Samantalang ako, hindi nakarapat-dapat para sa'yo.